Sikreto ng ilan, bakit sila mayaman. At hindi lang po sila mayaman, alam nila ang kanilang ginagawa sa bawat pagkakataon na dumarating sa kanila. Maging yung mga malas na pagkakataon, alam nila kung paano sila magdadahan-dahan at iiwas dito. At yung mga tao na nakikilala nila, alam nila kung paano nila i-handle yun dahil kung minsan po doon nagmumula yung kamalasan. Okay? Pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba o ano ang kahalagahan ng wealth area ng bawat animal sign? Okay? Kailangan po malaman ninyo kung bakit napakahalaga nito at kung paano ninyo ito i-enhance. At ano ang nagiging epekto nito sa mga tao na hindi ito alam. Okay? Kahit pa sabihin na natin na ikaw ay mariwasa ka ngayon. Marahil mariwasa ka dahil may mga kasama ka na na-enhance ka. Paano kung yung mga kasama mo ay umalis sa poder mo dahil sa iba't ibang mga bagay? Dito mo mararamdaman ngayon yung paghina ng enerhiya mo at kung minsan po hindi lamang pera ang nawawala o yung ang nagkakaroon ng struggle financially mga madam, mga sir, pati po yung sickness, samahan ng pamilya at marami pang iba. Okay? So, ang wealth area po kasi ng bawat isa ay napakahalaga. Malaki ang epekto nito sa inyo, hindi nyo lang nalalaman. Kasi kung minsan, habang ikaw ay nasa lugar pa o panahon pa na maayos ang kalagayan mo, hindi mo ito mararamdaman. Pero darating po kasi umiikot ang pagkakataon at nagpapalit-palit ang bawat period. Okay? So meron ngayon po nasa period 9 tayo, ang susunod ay babalik na tayo sa period 1. Okay? So maraming tao na mariwasa ng period 9, sabihin na natin na maraming mayaman ngayong taon. Pagdating ng period 1, pwedeng magbago yan. Okay? So, depende po sa enerhiya. Pag-usapan natin to ngayon para alam ninyo kung paano kayo mag adjust at kung paano ninyo maiiwasan yung struggle financially. Okay? Kasi pag nagkaroon ng struggle financially, buong pamilya apektado dito. Okay? Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang 12 animal signs ay mayroon pong lugar ng yaman o yung tinatawag natin na wealth area. Ang bawat isa sa atin mayroon ito nakalaan po talaga sa kung ano yung animal sign natin. Bawat taon may area na afflicted, bawat taon may area na swerte. Ngayon, kapag afflicted yan mga madam, mga sir, huwag nyong galawin, huwag nyo nang i-enhance. Ang ilagay nyo dyan, cure. Yon ang magsisilbing protection ninyo para sa inyong mga wealth. Okay? So, cure ang dapat ilagay kung yan ay afflicted. Kung hindi naman, i-enhance. So, una-una po, ito yung mga wealth area ng 12 animal signs. Tingnan nyo na lang po mga madam, mga sir. Halimbawa, una-una po, north area. So, kapag hindi afflicted ang north area, ang enhancer niyan, pwede maglagay dyan ng water elements, pwede ang fountain, aquarium, pwede ang metal elements din, pwede po. Pwede dyan maglagay ng coins na nakalagay sa metal na mangkok. Pwedeng ilagay yan. Pwedeng maglagay ng lagayan ninyo ng pera dyan. Kung hindi yan, afflicted. Okay? Pwedeng gamitin yung area kung hindi afflicted kasi na-enhance yan lalo na kung wealth area mo yan. Okay? So, ang north po, water elements kasi kung ano yung elements niya, tubig siya, yun ang ilalagay mo. Moving water maganda kung hindi afflicted. Okay? Pwede maglagay dyan ng coin jar. Okay? Paano naman i-enhance ang south area? So, ang south area po ngayong taon ay afflicted. Wag ninyong i-enhance yan mga madam, mga sir. Lagyan ninyo ng metal elements para ma-cure po ang 5 yellow at wag istorbohin. Pag hindi naman po siya afflicted, yan po ay na-enhance ng plants. Pwedeng kulayan yan ng maliit lang na kulay ng red, orange, o anumang uri ng fire colors na-enhance yan. At pwede rin po maglagay ng money enhancers mga madam, mga sir sa area na kung saan nandoon yung wealth area ninyo.
Kung hindi afflicted yan, doon ninyo ilagay yung cash register ninyo, yung mga mahahalagang papeles ninyo na may kinalaman sa wealth ninyo. Ilagay nyo yan sa wealth area ninyo personally. Okay? Gamitin ninyo yung wealth area ninyo personally. Okay, sunod, paano i-enhance naman yung east at southeast? Yung east po na-e-enhance yan ng wood elements, pwede rin ang water elements diyan. Ganun din ang southeast. Ang southeast po, small wood yan, pwede ang bulaklak diyan, money plants, at lahat ng uri po ng money enhancers pwede sa mga area na yan. Kapag afflicted ang area, cure po ang ilagay. So depende sa kung ano ang tatama dito, yun ang ilalagay ninyo. Okay? So ganun din po yung west at northwest. Okay? Yung west at northwest po, yan ay ang mga metal sectors ng tahanan. Okay, napakahalaga niyan sa tahanan. Bakit? Ang northwest po area ng tatayan, na-enhance yan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga metal decorations. Ang paglalagay mo ng metal decorations, yun na rin ang enhancers para sa wealth mo. Pwede ka maglagay ng 6 coins, pwede ka maglagay ng iba't ibang uri ng makikintab na bilog na metal dyan sa northwest. Na-enhance yan, pwede rin ilagay ang mga money enhancers mo dyan kung hindi yan afflicted. Ganon din po sa west area. Small metal po ang west area. Metal elements din ang nag-e-enhance sa west area. Nakikinabang dito, hindi lamang ikaw, pati mga anak mo. Kasi creativity in children po ang west area. Malaki ang naitutulong niyan sa mga anak mo, bukod sa yan ay wealth area mo. Ang northeast naman po at ang southwest ay earth elements. Ang northeast ang may kinalaman sa kaisipan, mga madam, mga sir. Strategy. Kaya napakahalaga paglalagay ng earth doon sa northeast area po. Pwede maglagay ng books dyan sa area na yan para ma-enhance. Pwede rin po maglagay dyan ng globe o globo o crystal po. Pwede sa northeast area. Sa southwest naman, pwede po. Ganon din, earth elements pwede. Kailangan po sa southwest area ninyo, mga madam, mga sir, pares. Okay? Pwede ang mandarin ducks, pwede ang rose quartz. Crystal po, dalawa sila. Citrine po pwedeng ilagay sa pareho na northeast at southwest area. Iwasan po, mga madam, mga sir, sa southwest, iwasan ang sobra-sobrang metal elements dyan kasi napapahina, nadideplete ang earth elements. Isa yan sa napakahalagang area sa tahanan, so pag-ingatan ng paggamit ng metal elements dyan. Ganon din po yung wood. Okay, napapahina yan, naapektuhan ang area ng nanay. At ang northeast naman naapektuhan ang area ng diskarte o yung kaisipan natin. Naapektuhan yan, pati yung pag-aaral ng mga bata. Naapektuhan yung nila, concentration, mga madam, mga sir, no? Kaya iwasan yung mga bagay na magpapahina sa area na yan. Ngayon, pag-usapan natin bakit mahalaga yan. Okay? So, bakit mahalaga ang wealth area ninyo? Okay? Kung kayo po ay nakararanas ng basta na lang nauubos yung kinikita ninyo. Bakit kaya? Kasi po ang wealth area ninyo hindi na-enhance at mayroon pang bagay na nagpapahina dito. At po pwedeng ang wealth area ninyo ay ginawa ninyong tambakan. Okay, may mga drawers doon na nakalagay na hindi ninyo nagagamit. Ang wealth area po, hindi dapat stagnant yan at walang napakabibigat na bagay na nakalagay dyan kasi ang ibig sabihin nun, mabigat sa buhay mo, sa wealth area mo pa. So, pabigat yon sa wealth area mo. Okay? Yung mga heavy objects, kagaya po ng mga tambak na gamit, na doon nyo na in-stock yan sa area na yan. Kung pwede nyo ilipat, ilipat nyo. Kapag nakita ninyo na yung wealth area ninyo ay may nakatambak, ilipat nyo kaagad. Kasi dapat po, yan ay magaan. Ngayon, titingnan ninyo, mga madam, mga sir. Sa tahanan natin may nanay at tatay. Sino sa inyo ang nagtatrabaho? Kung pareho kayo na nagtatrabaho, pareho ninyong tingnan ang wealth area ninyo para po, enhance kayong dalawa. Ngayon, kung isa lang sa inyo ang nagtatrabaho, check mo yung area ng nagtatrabaho. Halimbawa, tatay. Check mo ang wealth area niya. Check mo rin ang northwest area. Kasi area ng tatay yun. So, dalawa ang check mo dito. Yung wealth area niya at yung northwest. Para matulungan si tatay, kung si tatay nagtatrabaho, matulungan siya na yung pag-accumulate niya ng wealth ay tuloy-tuloy at talagang mapanatili.
Ngayon kung ang nagtatrabaho ay nanay, babae, southwest check mo at i-check mo rin yung wealth area mo. Okay, dalawa 'yan na iche-check mo mga madam, mga sir, kasi para po mapansin yung kagalingan mo doon sa kung saan ka nagtatrabaho at ma-promote ka, tumaas ang sahod mo. Okay, dalawang tinitingnan kapagka, kung sino sa inyo yung nagtatrabaho. Halimbawa anak mo nasa inyo ta's siya na nagtatrabaho, check mo rin yung wealth area niya. At yung, west po, kung siya ay anak, okay, kung anak ang nagtatrabaho sa tahanan, check ang west area at ang wealth area niya, yung personal wealth area niya, check niyo 'yan. Para yung anak mo mas malaki yung, potensyal niya na kumita pa ng mas malaking pera at ma-promote siya. Yung pinaghirapan niya sa pagtatrabaho niya, makikita ito ng boss at, magkakaroon siya ng promotion. Okay, so isa ito sa napakahalaga na dapat ninyong tinitingnan kasi po malaki ang epekto nito sa draining ng wealth. Kapag maraming nakatambak, may mga matutulis na bagay, yun din ang magiging problema ninyo. Bibigat yung wealth, yung financial ninyo, bibigat yan. Dadami ang problema financially. Ngayon, may isa pang paraan para matulungan po. Halimbawa, nagkakaroon ka ng problema, struggle financially, nagkakaroon ng mga utang, ganon. Puwede kang maglagay diyan ng isang basong tubig, lagyan mo ng konting asin. Pagagaanin po nito yung, negative energies na maaaring naging dahilan kaya nagkaroon ka ng gano'n. So, tubig sa baso, lagyan ng konting asin, ilagay sa ibabaw ng, wealth area mo. Halimbawa po, may table na maliit ka diyan na patungan sa wealth area mo na pinagpapatungan mo ng, lagayan mo ng pera, maglagay ka na rin mga madam, mga sir, ng isang basong tubig. Araw-araw po papalitan 'yan mga madam, mga sa loob po 'yan ng 7 days, okay. So 7 days mong gawin para kahit papaano kung, may nagdulot sa'yo ng negative energies kaya bumigat ka ng husto lalo, yung financial mo bumigat, para ma-ease diyan at maalis. Okay, 7 days, tubig, may konting asin, ibubuhos sa lababo para palayo sa'yo yung tubig. Okay, kung nalaman mo na kung nasaan yung wealth area mo, doon mo siya gawin. Okay, so sa panahon na afflicted ang wealth area mo, sa general wealth area ka. May mga sectors po na pwedeng pagbasihan. Unang-una, southeast, general 'yan. Pangalawa, yung left corner pagpasok mo sa pinto, wealth area din 'yon. Pangatlo, flying star. Kung nasaan yung mga swerteng area ng 2026, puwedeng 'yon ang enhance mo, wealth area 'yun. Aakit 'yun ng wealth sa'yo, okay. Marami tayong puwedeng tingnan kapagka ang wealth area ninyo mga madam, mga sir, ay afflicted, okay. Titingnan ninyo kung nasaan yung swerteng lugar sa flying star, 'yun ang enhance, suswertehin ka. Puwede rin tingnan ang wealth area ng kaanak ninyo sa tahanan, i-enhance 'yun para matulungan po yung pagpasok ng wealth ninyo sa tahanan. Okay, gano'n kahalaga ang wealth area at ito ang sikreto ng ilan, kaya tuloy-tuloy yung wealth nila at hindi sila halos nagkakaroon ng struggle financially kasi alam nila ang gagawin. Alam nila ang kahalagahan na dapat ini-enhance at hindi pinapabayaan ang bawat wealth area na meron ang 12 animal sign. At mga madam, mga sir, para sa Lenten season at, pero po Qingming sa April 5, puwedeng ito na lang ang gawin natin, 7 grains, 7 butil ng bigas ilagay natin sa wallet natin 'yan, okay. So, maglagay ka ng 7 grains sa wallet mo, 'pag natapos ang Lenten season tanggalin mo, ilagay mo na sa halaman, okay. Pangontra malas 'yan at pang-akit ng suwerte, 7 piraso lang po ng bigas, 7 grains ng rice, okay. At tubig po. Okay, maglagay kayo ng tubig sa labas ng tahanan ninyo kung may pagpapatungan ka, kung wala, ilagay mo sa, dining area mo, sa lamesa mo, isang basong tubig lang, diyan muna hanggang sa matapos yung Lenten season. Okay, 'pag natapos ang Lenten season ibubuhos sa lupa or sa halaman, okay. Dadagdagan kapag nangonti, okay mga madam, mga sir, kung nadumihan papalitan, ibubuhos sa lababo. Kung hindi naman nadumihan dadagdagan lang kapagka nangonti hanggang matapos yung Lenten season. Okay, isa 'yan sa, puwede nating gawin ngayong taon. Ngayong taon po 'yan mga madam, mga sir 'no, kasi, ah, maraming afflicted na area para makaakit pa rin tayo ng good luck energies at maprotektahan tayo. Okay, kasi sa panahon ng, Lenten season mga madam, mga sir, may mga araw na hindi tayo puwedeng, kumilos. May mga araw na kailangan magpahinga tayo kasi, dapat hindi natin nadi-disturb ang energies.
Okay, so isa 'yan sa pupuwedeng gawin. Ritual po 'yan. Ilagay ang tubig sa baso, ilagay sa dining table, ilagay sa altar puwede. Kung saan kayo puwedeng maglagay na hindi 'yan magagalaw, sa loob po ng Lenten season 'yan. Lenten season, panahon ng Lenten season sa mahal na araw. Dahil may tsingming po tayo ng April 5, makakatulong 'yan sa atin. At yung 7 grains mga madam, mga sir, maglagay ka sa wallet mo. Tatanggalin 'pag natapos ang Lenten season, ilalagay sa halaman. Okay, kasi mataas ang enerhiya ngayong taon, malakas ang epekto ng malas at suwerte. So, mahalaga ang paglalagay ng 7 grains. Kung kayo ay may mga tanong mga madam, mga sir, na hindi ko pa nasagot, sa susunod na video ko mga madam, 'pag nakita ko yung tanong ninyo, sasagutin ko po 'yan. At, kay ma'am po na, gustong magpa-reading, ma'am, sabi mo nag-join ka na sa group at yung, message mo about sa pa-reading mo, send mo ulit yung birthday mo. Para masabay ko sa susunod na upload natin, mai-upload ko sa group. Okay, kung nandiyan ka pa po sa group, pa-send ulit ng, kung kailan ka pinanganak at, isasabay natin sa susunod na upload natin ngayong linggo para po makita natin kung ano yung, meron o ano para po masilip natin kung ano yung meron sa chart mo. Para makita natin kung ano yung dapat mong iwasan at ano yung taon na okay para sa'yo. Okay po? So, sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po. At, yung mga subscribers ko mga madam, mga sir, ingat po kayo palagi. Ngayong taon nakikita niyo na kung ano yung epekto ng, fire energy sa atin. Pinakamahalaga dito yung tinalakay natin na dapat lagyan ng cure, lagyan niyo 'yan. Kasi mas titindi 'yan kapag nagising niyo pa 'yan. Okay, so hinaharap natin ngayon yung napakataas na pagbabago, yung mabilis na pagbabago, okay. Ngayon magiging worse 'yan kapagka na-activate ninyo yung mga malas na area. So ingat po at maraming salamat sa panonood po ninyo. Kung kayo ay may tanong, comment lang po kayo. Kapag nakita ko po 'yan, sa susunod na video ko sasagutin ko or sasagutin ko na kaagad. Para malaman ninyo kung ano yung, gagawin kapag nabasa ko po yung mga tanong ninyo. Kasi po bumabase po ako sa kung ano yung nakikita kong tanong dito mga madam, mga sir. Maraming salamat po sa lahat ng hindi bumibitaw, nanonood pa rin. Maraming salamat po sa inyong lahat.